masasabi kong namulat na ako sa iba't ibang uri ng kababalagan dun po sa aming probinsya. Ang lolo at lola ko po kasi ay mga manggagamot na ang lolo ko ay pinaniniwalaang namatay nang may makatapat na isang manggagaway na masigit ang kaalaman kaysa sa kanya. Para po sa mga hindi nakakaalam ng kahulugan ng salita manggagaway, ito po ay tumutukoy sa mangkukulam. Ang lugar kasi namin ay pinamumugaran ng maraming mga mangkukulam at mambabarang. Ito ay itim na kapangyarihang nagpasalin-salin na sa mahabang panahon. Simula pa kasi sa kanilang mga ninuno ay isinasagawa na nila ang iba't ibang uri ng ritual na may kinalaman sa pagtatamo ng masamang kapangyarihan. Ang amin naman pong angkan ay nabibilang sa mga tinatawag na mga babaylan. Pero ayon sa lolo ko, ang karamihan sa mga mangkukulam at mga mambabarang doon sa aming probinsya ay mga dati rin umanong babaylan. Nung nabubuhay pa kasi siya, ay malimit itong magkwento tungkol sa mga ganitong bagay, maging ng kanyang mga karanasan. Ang iba sa mga mangkukulam at mambabarang na ito ay mga nalis umano ng landas. Kung kaya mula sa pagiging babaylan ay nauwi sa mga masasamang gawain na mula sa paggawa ng mabuti tulad ng panggagamot ay nasadlak sila sa mga gawaing hindi katanggap-tanggap tulad ng pagbibigay ng karamdaman sa mga taong nais nilang pinsalain. Sa makatuwid, kabaliktaran ang kanilang ginagawa kesa noong una. Ngunit dagdag na paliwanag ni lolo, may kanya-kanya umanong dahilan ang mga ito. Ang iba sa kanila ay napilitan lamang dahil sa ang iba sa kanila ay nakaranas ng mga pang-aapi, lalo na noong panahon ng mga Kastila, na kung saan ang mga babaylan ay pinasama ng mga praile at binagbintang ang mga kampon ng kadiliman. Nang iba pa nga sa kanila, sabi ng lolo ko, ay nakaranas ng matinding kalupitan na bukod sa pagpapahirap, ang iba pa noon ay nakaranas ng kamatayan sa kamay ng mga pari sa pamamagitan ng pagsunog sa kanila ng buhay na itinatali sa mga kahoy bago silaban. Pero paglilinaw ni lolo, iyon daw yung mga pangyayari noon at hindi umano saklaw yung mga manggagaway ngayong panahon. Ang iba naman kasi ayon pa rin kay lolo, kaya nalis ng landas ay dahil na rin sa kagustuhan ng mga ito na magkamit pa ng mas mataas na kaalaman. Ang iba naman ay para sa sariling kapakinabangan na ginagawa na umanong hanap buhay na kanila na umanong pinagkakakitaan. Pagpapatuloy pa ni lolo, ito din umano ang ilan sa mga dahilan kung bakit mayroong tinatawag na aswang, mga nalis ng landas na nagsagawa ng mga ritual upang magkaroon ng taglay na kapangyarihan at kakayahan, kapalit naman ng pagsuko sa gawang kabutihan. Kaya noon pa ay ito na ang aking kinamulatan. Pero hindi ko akalaing mararanasan ko mismo ang mga bagay na ito. Ang unang karanasan ko ay naganap noong ako ay mga 13 taong gulang. Pauwi kami noon mula sa aming paaralan. Nasa sekundarya na ako noon
Pero dahil sa malayo ang aming bahay, doon sa aking pinapasukan, kung kaya naisipan kong umupa na lang ng matutuluyan doon sa bayan. At lingguhan ako kung umuwi. Madalas ay mag-isa lang ako na umuwi sa baryo namin. Pero minsan naman ay may nakakasabay rin ako. Nung araw na iyon ay Biyernes noon, natatandaan ko. At may kasabay ako na naglalakad pauwi sa aming baryo. Doon din siya nag-aaral sa paaralan na pinapasukan ko. At malayo pa namin itong kamag-anak. Nang makalampas kami sa pastulan ng mga baka, ang susunod na parte ay yung tinatawag na mahoganihan. Maraming tanim kasi na puno ng mahogani doon sa lugar na iyon. Sapagkat proyekto iyon doon sa amin ng pamahalang lokal. Ang nakakasindak ay nakakita ako ng isang babae na naglalakad sa kalagitnaan ng mga puno. Di ko kita ang mukha nito dahil sa mayroon siyang belo na terno sa damit nitong kulay itim. At sa suot pa lamang niyang iyon ay talaga namang kinilabutan na ako. Dahil sa noong mga panahon na iyon, ang itim ay kadalasang sumisimbolo sa patay. Kaya ganun na lamang ang naramdaman ko. Kinabahan ako. Ang mas nakakasindak pa at luba kong ipinagtaka ay biglang nawala ang babae. At ang sunod na nakita ko ay isang matanda na halos kuba na makaraan naman ang ilang sandali. Sa patuloy nitong paglalakad ay bigla ring nawala ang matanda. At isa namang batang babae ang aking nakita na naglalakad doon. Nakalaunan ay talagang hindi ko na kinaya nang biglang magbalik sa dati nitong anyo bilang isang babae na mga nasa edad 20 mahigit. At pagkatapos ay bigla uling nawala at pusang itim na lamang ang aking nakitang naroon. Dahil doon ay pinilisan ko na ang aking paglakad na pinagmamasdan ko yung aking kasabay kung kanya rin bang napansin niyon. Ngunit sa palagay ko ay hindi. Dahil sa nakatungo lang ito at patuloy sa kanyang paglalakad. Yun ang unang kababalagang naranasan ko na kahit anong isip ang gawin ko ay hindi ko iyon maipaliwanag. Ang sunod na aking naranasan ay nung makaranas ng kulang ang tiyahin ko. Nag-umpisa lamang daw na makaramdam siya ng pananakit ng kanyang katawan matapos na hindi niya mapagbigyan ang isang babaeng taga-baryo nila na mapahiram ng pera. Ayon pa sa kanya ay may dahilan naman daw siya kung bakit niya hindi ito pinahiram. Dahil sa kalap na sa kanilang lugar na mahilig itong mangutang ngunit hindi naman marunong magbayad. Ang bahay kasi ng tiyahin namin ay sa kabilang baryo. At nang humingi sila ng tulong sa lola ko, ay ako ang sinama para tingnan niya ito. Buhay pa noon ang aking lolo pero nasa iba itong bayan at mayroon ding ginagamot. Nang dumating kami doon sa bahay nila, ay di ko rin maipaliwanag pero may naramdaman kagad akong kakaiba. Parang napakabigat sa aking pakiramdam at makulimlim ang kanilang tahanan. Hindi mo ito kababakasan ng anumang maliwalas na aura. Kahit ang lola ko ay agad na nagsabi na may maitim na kapangyarihan umanong bumabalot sa kanilang tahanan. At nang pumasok kami ni lola sa silid,
at lapitan ng tiyahin namin na nakahiga sa katre nito, ay nakita naming nakakumot ito hanggang sa kanyang dibdib. Inilahat ni Lola sa akin ang kanyang palad at ipinaabot ang bag na dala-dala ko, kung saan naroon ang kanyang mga kasangkapan. Medyo nasabik ako nung mga oras na iyon, pagkat naisip ko mag-uumpisa na ang sagupaan. Kaya mabilis ko itong iniabot sa kanya. Kapag nanggagamot kasi sila lolo at lola doon sa amin, kapag naroon ako ay talaga namang pinapanood ko at matama akong nagmamasid. Nakita kong agad na hinawakan ni Lola ang tiyahin namin sa noo nito. Gamit lamang ang kanyang hinlalaki at hintuturo, at umusan na kagad ito. Matapos iyon ay sunod naman itong hinawakan ang mga kamay ng tiyahin namin, at kitang-kita namin ang malaking kaibahan ng mga daliri nito sa isang kamay. Higit na mas mahaba ang hinliliit noon kumpara sa isa. Palatandaang mayroon ngang gumagawa sa likod ng mga karamdamang dinaranas nito. Nang alisin ni Lola ang kumot na nakatabon dito, ay doon ako nangilabot ng gusto, at mabilis kong inalis ang aking paningin doon. Dahil sa nakakadiri talaga ang tagpong iyon. Halos mapuno na kasi ng mga naglalakiyang sugat ang kanyang buong katawan. Nang ibang bahagi pa nga ay talagang nabubulok na sinasabi pa ng mga anak nitong nakakikitaan pa nila pagkaminsan ng mga uod, at kung minsan naman ay mga insekto, na siya nagpatibay naman sa paniniwala ni Lola na hindi lamang basta karaniwang ulam ang isinasagawa sa tiyahin namin, kundi may halong pambabarang na. At kahit umano ang dibdib nito ay pinalalabasan pa ng buhangin. Kung kaya nga kahit ang doktor na pinagdalhan nila dito ay nagtataka, pagkat wala silang makitang anumang karamdaman na taglay ito. Sa kabila ng maraming eksaminasyon na kanilang ginawa, ay wala silang makitang problema. At lalong hindi sila makapaniwala nang makita ang mga buhangin na lumalabas sa dibdib nito. Kaya nga, napilitan na ang mga anak ng tiyahin namin na isang guni ito kay Lola, dahil sa mga kakaiba ng nangyayari sa katawan nito. Dahil sa mga nagnananang sugat at hindi kaaya-ayang amoy na nagmumula sa katawan ng tiyahin namin, ay nagpasya na lamang akong lumabas ng silid. Hindi ko matagalan ang eksenang iyon. Nakakaawa ang kalagayan ng tiyahin ko, at hindi ko talaga makayanan ang itsura ng kanyang katawan, pagkat grabe ang ginawa sa kanya. Pinahirapan talaga siya. Habang nasa labas ako, ay naririnig ko ang mga ginagawa ni Lola. Naisip kong naroon naman ang mga pinsang ko na maaaring umalalay, hanggang sa marinig ko na ang matapang na tinig, at sinasabi nitong kanya raw talagang tutuluyan ang aming tiyahin. Gusto lang daw nitong pahirapan muna ito. Matapang ang gumawa noon sa aming tiyahin, at talagang desidido ito na patayin siya. Pero alam kong hindi naman iyon papayagan ni Lola. Naririnig kong kanya iyong kinakausap na kung maaari ay arisin na lamang iyon
napatawaran na. Ngunit lalong nagmatigas ang manggagaway na pati si Lola ay hinamon nito at pinagbantaan pa. Naulinigan kong tila napigan na rin si Lola. Nasabi ko pa sa aking sarili na sinagad na niya ang pasensya nito. Nung puntong iyon ay muli akong pumasok. Naabutan kong hawak-hawak ng mga pinsang ko ang kanilang ina. At nakita ko naglabas na si Lola ng puting balahibo ng manok at kanya iyong inilagay sa pagitan ng mga daliri ng paa nito. At bumigkas ito ng mga kataga na nang matapos ang pangungusap ay napasigaw ng ubod lakas ang manggagaway na nasa katawan ng aming tiyahin. At dahil sa ginawang pagbabanta nito at paglapastangan kay Lola ay hindi na ito pinagbigyan pa. Kahit na naririnig kong nagmamakaawa ito at humihingi ng tawad, tinuluyan na ito ni Lola. Naisip kasi niyang mapanlin lang ang manggagaway at nag-alala siya na baka kapag kanya pang pakawalan ito ay malaki ang posibilidad na kanyang tutuhanin ang kanyang banta. Kaya wala nang nagawa pa si Lola kundi ang tapusin na ito. Kanyang kinitilan na ito ng buhay at winakasan ang kasamaan. Pagkatapos noon ay binilinan sila ni Lola sa mga dapat na gawin. Kanya ring pinahira ng langis at nilagyan ng mga dahon ang napinsalang bahagi ng katawan ng aming tiyahin. At dahil sa inabutan na kami ng takip-silim doon sa kanila, kung kaya nagpasya si Lola na sa kinaumagahan na kami uuwi. Pagkatapos naming makapaghapunan nung gabi ring iyon, ay bigla naman kami nakarinig ng ingay mula sa labas ng bahay. Pagsilip ng mga pinsang ko, ay nabakas ko kaagad ang takot sa kanilang mga mukha. Sinabi nila na nasa labas umano ang mga anak nung napaslang na manggagaway. Kaya agad na inutusan ni Lola ang bunso nilang kapatid at sinabihang humingi ng tulong sa iba pa naming mga kaanak na taga roon. At sa likod ng bahay ay pasimple itong lumabas at nagmamadaling tinakang daan nang walang anumang ilaw upang hindi siya mapansin ng mga taong nasa labas. Halos babae kaming lahat na naroon noon dahil ang kanilang ama ay nasa ibang bayan noong mga pagkakataon na iyon at doon nagtatrabaho. Ang dalawang pinsang ko naman na lalaki, ang pinakamatanda ay pinatilyo lamang at yung isa naman ay bata pa na siyang inutusan ni Lola na magpunta sa iba naming kaanak upang humingi ng tulong. Nagawa nga pong makarating ang pinakabatang pinsan ko doon sa bahay ng iba pa naming mga kaanak at nakahingi po ito ng tulong. Pero nung mga oras na iyon, kahit halos mga babae kami, ay humawak na rin po kami ng mga maaari po naming magamit para proteksyonan ang aming mga sarili, tulad po ng mga itak at sanggot. Natatandaan ko pa nga ang isa kong pinsan ay utak lamang ang kanyang hawak. Yung utak po ay maikling itak na wala pong tulis na ginagamit lamang na pampungkal po ng lupa. Sa kabutihang palad naman ay dumating na kaagad ang mga kaanak namin bago pa nila kami magawang mapasok at gawan ng masama. Narinig namin sa labas na nagkaroon ng mainit na palitan ng mga salita. Kaya
Nagbukas na rin kami ng bintana at pinto. Nakita ko ang 4 na kalalakihan at 2 babae na pawang mga anak at asawa ng manggagaway na namatay. Galit na galit ang mga ito at tila bahanda na rin sila sa anumang maaaring mangyari na hindi maganda. Agad namang pinaliputan ng mga kaanak namin ang bahay na may mga dala ring armas. Mas naging mainit pa ang pagtatalo at pagpapalitan ng paliwanag. Naramdaman kong hindi rin papayag ang mga kaanak namin na may sagawa nila ang kanilang maitim na balak sa amin. Sabi pa ng isang tiyuwing ko, inani lamang daw ng mahal nila sa buhay ang kanyang itinanim. At kung itutuloy nila ang kanilang balak, ay nakahanda rin naman daw kaming mamatay sa pagtatanggol sa aming mga sarili. Na nang marinig ko iyon, ay napalunok-laway ako. Pagkat wala talaga sa inuha ko yung mga ganon. At hindi talaga ako handa sa mga ganon pong sitwasyon. At nakita kong nag-umpisa ng kumilos ang mga kaanak ng manggagaway. Ngunit biglang naagaw ang atensyon namin nang may isa pang grupo ng mga taong parating. Napansin naming mabilis na nagsialisan ang mag-anak ng mangkukulam. Naisip kong marahil ay nag-alala din ang mga ito na baka mabunyag ang kanilang lihim. Ngunit hindi na napigilan pa ang mga kaanak namin na ipaliwanag sa mga taong dumating ang nangyari, kung kaya naging malinaw na sa mga taga roon ang ukol sa lahi na mag-anak na iyon na angkan ng mga mangkukulam at mambabarang. Kinabukasan ay umuwi na rin kami ni Lola at muli na lang niya ipinaalaala sa mga pinsang ko ang ukol sa mga dapat nilang gawin upang tuluyan ang gumaling ang kanilang ina. Makaraan ang mahigit 1 linggo ay nagulat naman kaming bigla nang may dumating na tao sa aming bahay. Kinilabutan ako nang makita ko ito na papalapit sa aming bakuran. Hindi ako maaaring magkamali. Iyon ay yung babae na nakita ko doon sa mahuganihan na may kakayahang magpalit-palit ng anyo. Nang makita niya ako na nasa pinto, ay agad itong bumati sa akin ng isang magandang araw na mabilis ko namang kinandihan. Hinahanap niya si Lola, kung kaya sinabi kong wala ito at may pinuntahan sila ni Lolo. Nakiusap ito sa akin na kung maaari bang makiinom na lang daw siya ng tubig. Na wala namang pag-aatubiling pinaunlakan ko at sinabi ko sa kanyang sandali lang at kukuha ako. Agad kong tinungo ang aming kusina. Nang lalabas na muli ako, dalang isang pitsil ng tubig at isang baso, ay nakita kong naglalakad na ito papalayo. At naabutan kong naroon si nanay na seryosong nakatingin sa babae. Nang tanungin ko si nanay kung bakit umalis ang babae, gayong humingi ito ng tubig sa akin, ay tiningnan niya lang ako at pumasok na ito sa loob ng bahay na hindi niya ako sinagot. Nagtaka ako kung bakit ganun ang naging reaksyon ng nanay ko. Pero ipinagkibit balikat ko na lang yon at naisip na lang na marahil ay pagod lamang ito dahil na rin sa dami ng kanyang mga gawain nung araw na iyon. Lumipas pa ang mga araw. Madalas tuwing uuwi ako ng Biyernes mula sa paaralan ay may nararamdaman akong tila may sumusunod sa akin.
na kapag akin naman itong lilingunin, ay wala naman akong nakikita. Pero akin itong nararamdaman. Minsan, nang pauwi ako sa amin, isang hapon iyon, ay halos makapasigaw ako sa sobrang gulat nang bumungad sa akin ang isang malaking ibon na kulay itim. Bigla na lang itong sumulpot at dumapo sa isang sanga ng puno sa gilid ng daan na talaga namang nagbigay sa akin ng matinding takot. Nagpatuloy ako sa paglakad na hindi ko inaalis ang aking paningin doon sa ibon na ilang sandali lang ay bigla na lang rin itong lumipad. Bagaman ibon lang ang nakita ko, sa likod ng aking isipan ay tila mayroon iyong makabuluhang kahulugan na hindi ko pa maintindihan noong mga oras na iyon. Pero may kakaiba akong pakiramdam. Nasundan pa ng kung ilang beses ang mga pagpaparamdam at pagpapakitang iyon sa akin na kung hindi ibon na kulay itim ay baboy naman na bigla na lang susulpot sa aking dinaraanan na lubos kong ikinagugulat. Kung minsan naman ay malaking pusa at aso. Nakalaunan ay parang nasanay na rin ako. Isang araw, Sabado iyon, natatandaan ko. Nasa bayan ko noon at kasalukuyang gumagawa ng project nang magulantang kami ng isang masamang balita. Isa sa mga anak ng Tia Merly ko ang namatay noong nagdaang araw lang. Si Tia Merly ang kinulam sa kabilang baryo na tinulungan noon ni Lola. At ayon sa balita, ito daw ay bigla lang dumaing sa kanila tungkol sa pananakit ng kanyang kaliwang dibdib. At kung minsan naman ay nahihirapan umanong huminga dahil sa paninigip din ng dibdib nito. At ilang araw lang ay bigla na lamang itong namatay. Agad kaming kinutuban, lalo na si Lola, na marahil ang may gawa noon ay ang mga naiwang mag-anak ng manggagaway na kumulam kay Tia Merly. Pumunta kami sa kanilang bahay upang makipaglamay. Nang sumilip si Lola sa ataol nito, ay agad niyang nakumpirma na may nasa likod ang pagkamatay nito. Nang sumilip din ako doon sa taol ng pinsang ko, ay nakita kong tila hirap na hirap ito. At masasabi kong hindi niya tanggap ang nangyari sa kanya dahil sa wala sa panahong pamamaalam nito. Pumasok sila Lola at nanay ko sa isang silid. Sumunod ako at nakita kong naroon sila Tia Merly, ang asawa nito at kanilang mga anak. Nag-usap-usap sila at maya-maya lang ay lumabas na rin at naiwan si Lola doon na mag-isa. Nagsagawa ito ng isang ritual. Makaraan ang halos isang oras ay lumabas na rin si Lola mula doon sa silid. At halata ang pag-aalala sa kanyang mukha. Nang mag-usap-usap silang muli, ay narinig kong hindi ang mag-anak ng manggagaway ang direktang gumawa noon sa pinsang ko, pero kamag-anak din daw ng mga ito. Kaya nakakabahala umano iyon dahil sa tila nagkakaisa umano ang buong angkan ng mga ito upang maglunsad ng pakikipaglaban sa amin.
na hindi na lamang daw ito usapin sa pagitan ng dalawang mag-anak, kundi nakikisangkot na umano ang iba pa. Kaya ito daw ay laban na umano ng dalawang angkan. Nasabi pa ni Lola ay muli na umanong naulit ang nangyari noon, na kanila umanong pinakaiiwas-iwasan. Ngunit pagpapatuloy pa niya, hindi naman daw talaga imposibleng maganap muli ito sa pagitan ng mga angkan ng babaylan at ng mga manggagaway. Sabi pa niya, hanggat patuloy sa pag-iinog ang mundo, ay patuloy din na magkakasagupaan ang panig ng kasamaan at ng kabutihan. Kaya ipinili niya sa amin na aming ihanda ang mga sarili. Nagkatinginan kami magpipinsan dahil sa huling tinuran ni Lola. Nanatili pa kami doon ng 2 araw sa bahay nila Tia Merly. Bago kami umuwi, ay sinabi nila nanay na babalik na lang kami at doon na kami mananatili hanggang sa may libing ang pinsang ko. Pagdating namin sa bahay, matapos na mga pagpahingang sandali, ay nagpunta si nanay sa kamag-anak ni tatay na malapit doon sa amin upang pakiusapan ito na kung maaari ay siya na muna ang tumao sa aming bahay at mag-asikaso ng aming mga alagang hayop. Naiwan kami ni Lola sa bahay. Nakita kong abala siya na inihanda ang kanyang mga kasangkapan. Alam kong hindi biro iyon at ramdam kong may malaking mangyayari na nakapagdudulot sa akin ng matinding kaba. Noon ko pa lamang nakita na ganon kaseryoso si Lola at may mga nakita ako sa kanyang mga gamit na noon ko pa lamang nakitang inilabas niya. Ilang sandali lang ay narinig ko si Lola na kanya akong inuutusan na kumuha ng baon ng nyug. Kaya mabilis naman akong tumayo at tumalima. Mabilis kong tinungo ang bahagi kung saan naroon nakatambak ang mga baon ng nyug. Pagdating ko doon, ay agad akong tumampot ng isa. Ngunit nagulat ako nang may dumapo doong isang malaking ibon na kulay itim doon sa sanga na malapit lamang sa akin. Napahawak ako sa aking dibdib dahil na rin sa sobrang pagkagulat. Nanatili lang naman doon ang ibon habang nakatingin ito sa akin. Kung kaya, hinayaan ko na lang at nagbalik na ako sa bahay. Kinagabihan, nang nagpapahinga na kami, ay may naramdaman akong nasa labas. Nakapikit ako noon, pero buhay na buhay naman ang aking diwa. Nang bigla na lamang akong makarinig ng isang mahinang tinig. Dahil doon ay napamulat na ako at pinakinggan kong mabuti ang mahinang boses na iyon. Hindi ako makapaniwala sapagkat tila pangalan ko ang sinasambit noon. Kaya pinakinggan ko pa iyong mabuti at tama nga ang narinig ko. Pangalan ko iyon. Tinatawag ako nito. Pero sino? Napabangon akong bigla. Pero nanatili lang ako nakaupo sa aking higaan. Napatingin ako sa may bintana kung saan sa palagay ko ay nanggagaling ang mahinang tinig na iyon. Nakasara naman ang bintana noong mga oras na iyon. Tatayo na sana ako
para lumapit doon sa may bintana. Nang biglang narinig ko ang tinig ni nanay at nang mapalingon ako ay nasa pintuan na ito ng aking silid at pinalapit ako nito sa kanya. Lilingon pa sana ako sa may bintana pero pinagmadali niya ako. Sinabi niya sa akin na doon na raw ako matulog sa tabi nila ni Lola. Kinaumagahan ay maaga kaming nagganyak. Dumating na rin ang kamag-anak ni tatay na siyang magbabantay sa aming bahay at titingin sa mga alaga naming hayop. Pagkatapos naming makapag-agahan ay umalis na kami ng aming bahay. Babalik na kami doon sa bahay ni Tia Merly. At makaraan ang halos 2 oras na aming paglalakbay ay nasapit na rin namin ang bahay nila. Wala gaanong taong naroon maliban sa ilang mga kamag-anak sa side ni nanay. Na nang pumasok kami sa silid ay nagtaka ako sa mga bagong mukha na naroong nakita ko. May 2 matandang babae na naroon. Nakahawig talaga ni Lola. Nalaman ko nung huli na mga kapatid pala niya iyon. At naroon na rin ang lolo ko. Alam na pala ng mga ito ang tungkol sa nabibitong sagupaan ng aming angkan laban sa mga angkan ng mambabarang at mga mangkukulam. Nag-usap-usap sila at kanila muna kaming pinalabas. Maya-maya ay nakarinig kami ng malalakas na tinig na nagmumula doon sa silid. At nasundan pa iyon ng mga katagang hindi namin maintindihan. Tumagal din iyon ng mahigit 1 oras. Nang lumabas sila ay tila mga patang-patak at pawisan. Ngunit maliwalas ang kanilang mga mukha. Kanila palang hinuli ang pumatay sa pinsan namin. At kanila din itong kinitla ng buhay. Tinupad nila lolo at lola ang kanilang ipinangako sa tiyahin namin na hindi sila makapapayag na walang maisasama ang pinsan namin sa ukay. Na bago raw ito may libing ay may malalagas sa angkan ng mga manggagaway na kanila umanong patutuluin ang luha ng mga ito at pagpapayarin. At iyon na rin umano ang hudyat na kanilang tinatanggap ang hamon nilang pakikipagdigma sa aming angkan. Nakakakilabot ang mga pananalitang naririnig ko noong mga oras na iyon. At hindi ko alam kung kailan o sa paanong paraan matatapos ang alitang iyon, na nasabi ko na lamang sa aking sarili na sana'y gabayan kami ng Diyos at huwag itulot na mangibabaw ang kasamaan, na sana'y paghariin ng Diyos minsan pa ang kaliwanagan laban sa kadiliman, na kanyang ingatan ang aming angkan. At matapos ang kanilang ginawa ay nakita kong nagkatay sila ng isang manok na puting-puti at isang manok din na itim ang balahibo. Kinagabihan nang nagkakarami na ang mga tao doon sa burol ng aking pinsan, ay bigla na lamang itong binulabog ng mga malalakas na sigaw ng isang lalaki. Sinabi nito na kanya umanong nakita ang isang grupo ng mga kalalakihan at kababaihan na papunta sa lamay, na napabulalas ang lolo ko na iyakin umano ang mga manggagaway
na sa tuwing may malalaga sa kanila ay magpapasyang susugod. Sinabi pa nito na hayaan daw at nang magkaalaman na. Noong pagkakataon na iyon ay naroon ang kapitan na bumisita rin at upang makiramay. Kanyang binilinan ang mga tanod niyang kasama na maging alerto at huwag hayaang makapanggulo ang mga taong susugod. Ang iba namang naroon ay nagsialisa na sa takot na baka madamay pa sila. At makalipas ang ilang sandali ay nasulyapan na namin ang grupo ng mga ito at nagkikintapan ang kanilang mga hawak na itak. Nakita ko rin ang ilan kong tiyuhin na inilabas na ang kanilang mga itak, habang ang ilan naman sa mga pinsan kong lalaki ay mga bagakay ang hinawakan. Nang makalapit ang mga ito doon sa bakod, ay agad na nagsalita ang kapitan at sinabing lisanin na nila ang lugar at huwag nilang guluhin ang lamay. Hiniling pa nito sa kanila na siya naman daw ay igalang nang sa ganon ay wala umanong maging problema. Ngunit dalawa agad sa mga ito ay pinagtataga ang bakod. Kanila iyong winasak. Kaya nakita kong kumilos na rin ang mga tiyuhin ko. Agad kong naramdaman na hindi na iyon mapipigilan pa. At tuluyan na nagkintaban ang kanilang mga itak. Nakasabay noon ay umalingaw-ngaw ang mga hiyawan naming mga kababaihan. Nakita kong pati ang mga tanod ay nakisangkot na rin at kanilang dinipensahan ang kanilang mga sarili. Ngunit wala silang kalaban-laban dahil sa baston lamang ang kanilang hawak, maliban sa isa na may binunot na balisong. Sumugod na rin si Lolo na sa edad niyang 62 ay talaga namang napakalakas pa. Hindi ko nga rin narinig man lang ang lola ko na nagsisigaw ito sa takot o dahil sa sobrang pag-aalala. Ako ang panay ang sigaw noong mga oras na iyon. Dahil noon pa lamang ako makakakita ng ganong klaseng away. Napatayan talaga at ni wala gaano nangyaring usapan. Nang bigla na lang may nakalapit sa amin, kung kaya napasigaw ako ng todo. Pero laking gulat ko nang bigla na lang itong tangayin ng isang malakas na pwersa na sa sobrang bilis ng pangyayari ay hindi ko talaga iyon nakita. Hindi ko maunawaan kung ano ang nangyari. Nakita ko iyong sinusugod kami at sa isang iglap ay nawala na lang ito sa aming harapan at paningin. Naganap na nga po yung sagupaan sa pagitan ng aming angkan at ng mga mangkukulam. Matapos nilang sumugod sa lamay ng amin pong pinsan, marahil ay nalaman na nila na yung kanilang kaanak na gumawa nun sa alak ni Tia Merly ay namatay na rin. At nagulat nga ako nang may makalapit sa aming isa sa mga sumugod na iyon. Ngunit mabilis din itong nawala sa aming harapan nang may kung anong puwersa ang tumangay dito. Napakabilis po ng pangyayari na hindi ko po talaga nakita kung ano o sino ang may gawa noon. Nang mabaling na muli ang aking paningin kanila Lolo, ay nakita ko kung paano sila nagpalitan ng taga ng kanilang mga kalaban.
na nakapagtataka talaga ang paraan ng pagkilos ni Lolo. At napansin kong may kakaiba siyang kakayahan. Pagkat kitang-kita ng mga mata ko kung papaano tumama kay Lolo yung isang daga, matapos na hindi niya iyon masangga at maiwasan. Na tila hindi naman niya iyon inalintana. Sa ibang paraan pa ng paglalarawan ay parang binaliwala lamang niya iyon. At wala din ako nakitang anumang sugat sa kanyang katawan na animoy goma sa sobrang kunat ng balat ni Lolo, na nakita ko pang tumalbog ang itak nang tumama sa kanya. Ngunit ganon din ang napansin ko sa ibang kaaway nila Lolo. Pero ilan sa kanila ay may mga sugat na. Ganon din yung ibang mga kaanak namin. Nakakakilabot yung tagpong iyon. Lalo na sa tuwing mapapadako ang aking paningin sa mga nagtitilamsika na dugo. Naramdaman kong namanhid ang aking buong katawan dahil sa nasasaksihan kong kaguluhan. Nakakagimbal iyon, lalo na at nakikita ko yung mga dugong umaagos mula sa mga sugatan nilang katawan, na ibang-iba pala talaga ang away sa totoong buhay. Tumagal din ang kanilang away ng halos may 20 minutos. Humupa lamang iyon nang umatras ang isa sa mga lalaki at nagsisunuran na rin ang mga kasama nito. Nang tuluyan na silang makaalis, ayun pa lamang ang pagkakataon na lumapit na kami para tulungan yung mga kamag-anak namin na nasugatan. Nakakapagtakang wala naman sa kanila ang nagtamo ng matinding pinsala. Si Lolo ay nagkaroon lamang ng galos sa bandang binti dahil siguro sa pagkakatama sa mga batong nakabaon sa lupa. Maliban doon ay wala na akong nakitang iba pa. Mabilis din naming inalalayan yung mga tanod ni Kapitan. Nagtamo din kasi sila ng ilang mga sugat. Samantalang si Kapitan naman ay hindi rin nasugatan, maliban sa mga galos nito sa kanyang braso. Sabi ng isang pinsan ko ay may anting-anting din umanong iniingatan ang Kapitan, kung kaya ganon. Dahil doon ay gumawa sila ng ulat tungkol sa buong pangyayari. At kanila ring ipinagbigay alam sa otoridad ang lahat, na nang kanilang puntahan ang mga ito doon sa kanilang lugar, karamihan ay mga nagsilikas na. Yung naabutan nila doon na sangkot sa nangyaring pagsugod ay nanlaban pa. Naging maugong noon ang nangyaring iyon doon sa amin, na kahit yung mga pulis na kasama sa pagdakip ay nakaranas din ng hindi maipaliwanag na pangyayari, dahil sa nasaksihan nila kung paano hindi tablan ng mga bala yung mga lalaking lumaban sa kanila na kanilang naabutan doon. Buti na nga lamang din at kasama sila Kapitan, maging si Lolo, kung kaya nagawa pa rin nilang mahuli ang mga ito. Nang kanilang ginamit lamang ay mga bato at kawayan, at hindi ang mga kasangkapang gawa ng tao tulad ng baril. Ang buong akala namin noon, matapos na mahuli at makulong ang ilan sa kaanak ng mga manggagaway, ay tatahimik na at babalik na sa normal. Ngunit
Isa palang malaking pagkakamali ang kaisipan na iyon. Dahil sa mas lalo lamang umigting pa ang sigalot sa pagitan ng aming mga angkan. Mas naging agresibo ang mga ito sa pagnanasang makaganti. Matapos na mailibing ang pinsan namin, ay bumalik na kami sa aming bahay. Pero mahigpit ang pili ni Lolo at Lola sa aming mga kaanak na hanggat maaari ay magdobling ingat, pagkat mukhang hindi talaga titigil ang mga ito hanggat hindi kami nalilipol na lahat. Lumipas pa ang mga araw. Sa pagdaan ng panahon ay hindi natigil ang alitan sa pagitan ng aming mga angkan. Nagpatuloy ang kanilang pangungulam at pambabarang, pati na ang mga kalahi nilang mga aswang ay nakisawsaw na rin. Isang gabi, wala pa naman noon si Lolo. Ang oras siguro ng mga pagkakataon na iyon ay 9:00 pasado na. Kasalukuyan ako noong gumagawa ng gawaing bahay sa isa naming aralin, nang bigla na lang kaming makarinig ng huni ng isang wakwak. Sa unang pagkakataon na narinig ko iyon, ay talaga namang kinilabutan na kaagad ako. Napansin kong naging aligaga na kaagad si Nanay at Lola. Natatandaan kong may inuusal noon si Lola, pero sa mahinang tinig lang. Paulit-ulit niya iyong binibigkas hanggang sa kumalampag ng malakas ang aming bubungan. Nalata mong mayroon talagang naroon. Doon na umusal si Lola ng malakas, na lalo namang kinalampag nung nasa itaas ang aming bubong. Dahil doon ay nagalit si Lola at may sinabi ito na kataga na noon ko pa lamang narinig sa kanya, na pagkatapos niyang sabihin iyon ay kumalampag muli ang bubungan namin, at pagkatapos ay tila may lumagpak sa lupa mula sa itaas, na talagang napakalakas ng pagtunog noon. At narinig namin ang nakakatakot na boses. Galit na galit iyon. At sunod naman naming narinig ang mga pagkaluskos sa aming dingding, na nasundan pa iyon ng mga nakakakilabot na pag-alulong ng mga aso. Nakita ko sila Lola at Nanay na kanilang tinusukan ng mga tigta-3 pirasong tingting ang aming dingding, na sa tuwing gagawin nila iyon ay may ibinubulong muna sila. At noon pa lamang natigil ang mga pagkaluskos na iyon, na sa aking palagay ay ginagawa iyon nung nilalang na nasa labas. Nakakangilo iyon. Buti na nga lamang at huminto. Pansamantalang tumahimik bago kami nakarinig ng isang malakas na pagpagaspas. At di nagtagal ay muli na namang kumalampag ang aming bubungan, na natatandaan ko pa ngang napabulalas noon si Lola at sinabing ayaw raw talagang tumigil ng mga kampon ng demonyo. Kumuha si Lola ng abo doon sa aming lutuan at inilagay iyon sa isang bao. Muli ay may sinambit ito na halos siya lang ang nakakarinig, at kanyang isinaboy ang abo sa loob ng aming bahay, sa lahat ng gilid at sa lahat ng sulok. Maya-maya ay bigla kaming may narinig na malakas na pagkalubog na naman sa itaas. Matindi
ang nilikhang ingay noon sa aming bubungan. Masahol pa iyon sa dalawang pusang nag-aaway. At nakakakilabot ang mga boses na aming naririnig. Nagtaka naman ako pagkat parang mayroong nag-aaway doon. Na nang mapatingin ako kanila lola, ay nabakas ko kaagad ang pag-aalala sa kanyang mukha. Nalabis ko ring ikinagulat. At narinig kong biglang nagsalita si lola. Sumigaw ito na parang mayroong tinatawag. Sa unang pagkakataon ay narinig ko mula sa bibig ni lola ang aking pangalan na Andrea. Na natigilan talaga ako dahil sa hindi ako sanay na kanya akong tinatawag sa pangalan na iyon. Maria Andrea kasi ang buong pangalan. Kung kaya kung hindi Mary ay Nene naman ang kadalasang tawag nila sa akin. At habang sinasambit niya iyon ay nakatingala siya sa itaas. Kaya nagtaka talaga ako kung sino ang tinatawag niya. Na nang mas tumindi pa ang tila pag-aaway ng dalawang nasa itaas ay lumabas na bigla ng bahay si lola na kanyang kinuha ang latigo ni lolo na nakasabit sa may dingding. Sa aming pag-aalala ay napilitan na rin kaming lumabas ni nanay at aming sinundan si lola. Medyo madilim ang paligid. Kung kaya wala akong nakitang anuman na nasa bubong. Panandalian ko pang sinanay muna ang aking mga mata sa dilim. At tumambad sa akin ang dalawang nilalang na nagpapambuno doon sa itaas na hindi rin nagtagal at kapwa na silang nahulog sa lupa. Na tila iyon naman ang hinihintay na pagkakataon ni lola. At agad niyang pinaghahampas ang isa sa mga ito nang hawak-hawak niyang latigo. Na wala naman ang nagawa pa kundi ang manakbo. Na matapos makalayo ang aswang ay natuon naman ang aming atensyon sa isa pang naiwan. Ni hindi ko ito kinakitaan ng takot. Hindi ito natinag sa kanyang kinalalagyan. Kasalukuyan siyang nakasalampak noon sa lupa. At kapansin-pansin ang mga dumadaloy na dugo mula sa kanyang mga sugat. Nakatayo pa rin ang mga buhok nitong buwagag. Ang bilis ng kanyang paghinga. Halos sumahangos ito dahil sa ginawang pakikipagdumugan doon sa isa. Nilapitan nito ni lola at inalalayan na wala na bigla ang takot na nararamdaman ko. Nang makita kong iniabot din ito ang kanyang kamay kay lola, di nagtagal ay unti-unti na ring umaliwalas ang mukha nito. Na habang dahan-dahang nagbabago ang kanyang anyo, ay tila nagiging pamilyar sa akin ang babaeng iyon. Iyon ang babaeng nakita kong may kakayahan na magpalit-palit ng kanyang anyo. At iyon din ang babaeng minsan ang bumisita sa bahay na kanyang hinahanap si lola, na nakiusap pa nga sa akin na kung maaari pa raw siyang makainom ng tubig. Habang pumapasok na sila ni lola sa bahay, ay nanatili lamang kami ni nanay na nakatayo doon sa labas. At kapwa namin sila pinagmamasdan. Hindi ko lubos na nauunawaan kung ano ang nangyayari noong mga oras na iyon. Wala akong ideya kung sino talaga ang babaeng iyon at kung ano ang kaugnayan nito kay lola.
Nang tuluyan ng makapasok sila lola, ay sumunod na rin kami ni nanay. Nang tingnan ko si nanay, ay tila may malalim itong iniisip. Sinimulan ng asikasuhin ni lola ang babae. Ginamot niya ang mga tinamong sugat nito. Na nang umupo ako sa harapan nila, sa gilid ng mesa na aming pinagkakainan, ay bigla itong napatingin sa akin. Na di ko maintindihan pero parang napakagaan ng pakiramdam ko para sa kanya. Napakaamo ng kanyang mukha. Nang bigla na lamang tumulo ang mga luha nito. At mula sa kanyang pagkakaupo sa kabilang panig ng mesa, ay kanya akong tinukuwang at hinawakan ang aking mukha. Nagtaka ako kung bakit ganon ang kanyang naging reaksyon. At maya-maya pa ay lumapit na ito sa akin at mahigpit niya akong niyakap. Narinig kong sinabi niya sa akin sa mahinang tinig na sabik na umano siya sa akin. Matagal daw niyang hinintay ang pagkakataon na iyon na kanya akong mayakap. Kaya napayakap na rin ako sa kanya. At narinig kong nagsalita si nanay at sinabing ito daw ang tunay kong ina. Ang kanyang kapatid na si Andrea. Naguluhan ako nung mga oras na iyon. At hindi ko talaga alam kung ano ang nangyayari. Nanalata siguro ni Lola ang pagtataka sa aking mukha. Kung kaya, narinig ko siyang nagsalita at nagsimula ng magpaliwanag na kanila palang itinakwil ito noon nang umibig at sumama sa isang lalaki na kabilang sa angkan ng mga manggagaway at aswang. Na matapos na mabuntis siya nito, ay kanila pa rin siyang kinupkop hanggang sa maipanganak nga ako nito. Ngunit dahil sa kanyang pagmamahal kay Rudy na aking ama, ay sumama pa rin siya dito kahit pa nga tutol sila Lola at ang kapatid nito na siyang kinagisnan kong aking ina. Pagkukwento naman ng tunay kong ina na si Andrea, sa kasawiang palad umano ay napatay ang aking ama ng mga kaanak nito nang tumanggi itong hawaan ang aking ina sa kabila ng kanilang pamumuwersa sa kanya, na nagawa daw iyong mailihim kay nanay. At huli na niya nalaman na sinabing napatay umano ito ng mga taong bayan, na kanila siyang nilinlang upang magkaroon ng matinding galit sa mga tao at tanggapin na ang pagiging aswang na kanilang iniaalok dito. At sa kagustuang makaganti ay kanya nangang niyakap ang pagiging aswang. Ngunit nang malaman niya ang katotohanan, ay kanya na rin agad nilisan ang lugar at nagpa siya ngang bumalik sa amin nila Lola para habang buhay na niya akong makasama. Kinabahan po ako sa aking mga nalamang katotohanan noon dahil sa naisip kong baka aswang din ako. Pero sinabi ni Lolang wala na raw iyon sa akin. Maging si nanay ay kanya ring ginamot at tuluyan naman itong gumaling, na hindi siya nang hinayang na mawala sa kanya ang mga kakayahan at kapangyarihan niyang tablay kapalit ng kanyang tuluyang paggaling at upang makasama ako na mamuhay ng normal. At bago ko pa nga pala makalimutan, si Andrea pala o aking tunay na ina ang lagi nagpapakita at nagpaparamdam sa akin na kanya pala akong sinusubaybayan at binabantayan.
At ito rin pala ang nagligtas sa akin nung suguring kami ng isa sa mga angkan na manggagaway na may hawak na itak noong nagkagulo. At tungkol nga po pala sa mga nakaalita naming angkan. Nagpatuloy po ang sigalot at tagisan ng kakayahan. Yun nga lamang po ay marami ng buhay ang nangasayang dahil sa away po na iyon. Napati nga si Lolo noong huli ay nagawa nilang mapatay sa kabila ng mataas na kakayahang taglay nito.